Dito na tayo sa last part mga boss, at kung makikita nyo, okay na yung pagkakalagay dito sa mga fuel injector nya. Syempre naman dahil okay na yan, pwede ko nang pa-start itong makina. Okay, start! Pag pina-start nyo nga pala itong sasakyan mga boss, mas maganda, binubomba nyo na yung fuel pump. Tapos yung apat na nut dito sa fuel injector, kung makikita nyo, ngayon ko pa lang siya hinihigpitan dahil sa pinalabas ko muna yung hangin dyan. Paano nyo naman malalaman na wala ng hangin dito sa fuel injector? Kasi nga, habang ini-start mo dyan, mapapansin mo dito sa fuel injector nut mo, may lumalabas na dyan na diesel. Na ibig sabihin, pag lumabas na yung diesel, wala nang hangin yan. Kaya nga kung makikita nyo, hinihigpitan ko na yung mga nut dito sa fuel injector. Okay, start! Nako po, hindi na ata under ito. Pag ganito kasi mga boss, pwedeng natuluyan na itong makina ni customer. Kaya pag ganyan, pwedeng maghanap na ako ng pang-abono. For the last time mga boss, pa-start ko ulit itong makina. Yun, umandar siya. I-check ko muna itong fuel pump filter assembly ni customer. Bubombahin ko yan mga boss dahil nga sa duda ako bakit nag-hard starting. Kaya lang, nung binomba ko naman itong fuel pump niya, okay naman siya, tumitigas naman kaagad. Kaya pinapunasan ko na lang yung mga nut dito sa fuel injector. Angin mo kaya, tol? Dahil sa napaandar na itong sasakyan ni customer, pinaulit ko yung paghigpit niya ng mga nut dito sa fuel injector. Dahil nga sa ang susunod namin gagawin dyan, maglilik test kami. Importante kasi mga boss na dapat walang leak ng diesel yan para hindi siya magkaroon ng palya. O kaya naman, pwede rin kasing pagmulan yun ng hard starting. Para sigurado na pag nag-leak test ka makita mo, syempre dapat hanginan yung bawat linya dito sa fuel injector. Ayan mga boss, pinahanginan ko yan. Yung duktungan ba ng fuel injector at ng fuel pipe nya papunta ng fuel rail, dapat dun kayo mag-focus para sigurado kayo na wala siyang leak. Hindi naman ako mahusay na mekaniko mga boss, pero kahit papaano sa awa at tulong ng Diyos, medyo nakakaunawa lang din ako ng kaunti sa mga paggawa ng sasakyan. At yan naman ay lagi kong ipinagpapasalamat sa Diyos. I-check ko na itong sasakyan mga boss, pasok ako dito sa loob, tapos isi-switch ko itong makina, tsaka ako ngayon i-start siya ulit para ma-check ko na kung meron pang usok na lalabas dito sa makina niya kapag tinanggal ko yung engine cap. Ito na mga boss, kung makikita nyo, switch off ko na itong makina, tapos i-start ko ulit yan. Tapos balik ulit ako dito sa harapan ng makina. Ako na magtatanggal ng engine cap niya mga boss para makita natin kung meron pa siyang malakas na pagbuga ng usok. Oo, kahit malabigyan, wala yan, oo. Wala, ano, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Narinig yung mga boss, nagkukomento pa. Malamig pa lang daw kasi itong makina, kaya hindi pa lumalabas yung usok. Ganun. Yan, malinis na pagkakagawa, mga boss. Pero nakita nyo naman mga boss, kahit na hindi sila kumbinsido sa diagnose ko, pinopromote ko pa rin sila na maayos sila gumawa. Ulitin ko mga boss, tanggalin ko ulit itong engine cap niya para makumbinsi ko itong gumawa. Diyaran, di ba? Okay na siya. Pati yung malakas na pressure na hangin yan mga boss, nawala na rin. Before kasi sinimula ng trabaho mga boss, chinek nila yan, umaandar yan, binunot yung dipstick, yung breather dito sa engine cap, tinanggal nila. Talagang malakas yung buga ng usok niya. Kaya nga medyo nag-alangan silang gawin. Pwede kasing mali ang diagnose ko. At sa sinabi nilang yun, pinoprotektahan lang naman nila ako. Pero hindi nila alam, dinaan ko na lang yan sa experience ko. Dahil sa buga lang naman ng tambucho at amoy ng usok nito, malalaman mo naman kung may problema sa makina. Gaya nito, okay naman at yung usok niya hindi masakit sa ilong. Ibig sabihin, no, good. I-check ko naman ngayon yung starting ng makina mga boss. Kaya pa tayo makina, tol. Kaya pa tayo makina. Start! Start mo! Okay. Patay! Start! Okay. Over na lang. Dahil sa okay naman na yung starting nito, hindi na siya hard starting mga boss, ipinalalagay ko na yung cover niyan, itong engine cover, ibig kong sabihin. At kung makikita nyo mga boss, kahit na inilalagay itong engine cover, hindi ko na pinapatay itong makina. Dahil ang gusto kong gawin dyan, hayaan ko lang munang uminit ng maigi itong makina.
Tapos iro-road test ko yan. Papatakbuhin ko yan hanggang 6 km para pagdating ko sa lugar ni customer, dun ko na i-final yung pag-test. Yun nga mga boss, tatanggalin ko ulit itong engine cap niya, titignan ko kung meron pang pressure ng usok na lalabas dito sa makina. At para sure, bago ako mag-road test mga boss, tanggalin ko ulit itong engine cap niya. Alam nyo mga boss, sa pagtatrabaho naman or pagmimekaniko, wala namang magalingan dyan. Ang mahalaga, hindi mo niloko si customer kahit na may pagkakataon ka na pagkakitaan mo siya. Ganun dapat. At kung may pagkukulang man sa pagdiagnose ko, ang mahalaga, nasatisfied si customer or na-minimize yung problema. At higit sa lahat, natuwa na yung may-ari ng sasakyan, nakatipid pa siya. Dahil nga sa hindi siya napagastos ng malaki. Yun lang ang sagot ko. At dahil sa okay na ito mga boss, mag-road test na ako, pabalik kay customer. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo, 6 km ang layo ko sa kanya. Kaya okay na okay para matesting ko itong sasakyan hanggang sa pinagtatrabahuhan ni customer. Alam niyo mga boss, ang papel ko kasi sa isang customer lalo't matagal na at nagtitiwala na sa akin. Minsan kaya nakikita nyo, daladala ko yung sasakyan nila, ako yung nagpapagawa ng aircon, ako yung nagpapagawa ng electrical, etc. No, kung ano pang pwedeng iutos nila sa akin, sinusunod ko yan. Para sa trabaho nila, hindi na sila naaabala. Kaya lang mga boss, mag-uumaga na. Alas 12:50 na. Tigilan ko muna itong pag-edit at pag-voice over. Bukas ko na lang itutuloy itong video. Pahinga muna ako mga boss at maraming salamat sa panonood. Bukas itutuloy ko pa yan para makita natin yung final kung may usok pa ba lalabas dito after ko ito ma-road test ng malayo. Wow naman, alas 10 ng umaga, kagigising ko lang. Pero bago ang lahat, maraming salamat sa Diyos sa pag-iingat niya sa amin sa buong magdamag. At higit sa lahat, sa araw na ito, pinahiram niya ang aking lupang katawan ng buhay at lakas. Sana ingatan niya ako sa buong araw na ito. 10 ng aking mga mahal sa buhay, ganun din sa inyong lahat ng mga viewers. Kaya dito na ako sa continuation ng pag-edit ko at pag-voice over. Ito na nga mga boss, nandito na ako sa company na pinapasukan ni customer. Para makita ni customer kung ano ang naging resulta ng pagpapagawa ko ng sasakyan niya. Nasa awa at tulong ng Diyos, ako rin naman ang nagdiagnose nitong problema niya. Kaya ito na mga boss, binuksan ko na itong hood para ma-check ko na itong makina ni customer kung meron pa siyang usok na bubuga dito sa makina. Alisin ko yung engine cap niyan. Sabi kasi sa calibration shop, malamig pa raw yung makina kaya hindi pa umusok. O ayan, 1 oras yan tumakbo dahil nga sa matraffic. Tanggalin ko na itong engine cap niya para magkaalamanan. O di ba? Okay naman na siya eh. At syempre naman mga boss, pinatawag ko na si customer o yung may-ari ng sasakyan para siya na yung humatol. Hindi nyo lang alam, masyadong kinabahan si customer sa nangyari dito sa makina niya. Aba, malaking gastusin din yan mga boss pag in-overhaul yung makina. Buti sana kung mga 50k lang magagastos mo. Lalo na pag natapat ka pa kay Kuya Mando, naku po, kaawa-awa kayo. Hindi ito paninira mga boss, paalala ko lang ito sa inyo para hindi kayo iiyak sa huli. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Palike na rin kung okay lang. Salamat!